Sa mga instances na kailangan natin mag-repair, magtanggal ng components, or magpalit, kailangan natin gumamit ng soldering iron or hot air station. So sa video na to, pag-usapan natin kung paano sila gamitin. So yung gamit ko ngayon, isang workstation na brand niya is Gordak and model niya is 968D. Yan, so 2-in-1 station siya. Meron siyang hot air tsaka soldering iron. So before natin pag-usapan yung mga gamit nito, pag-usapan muna natin ng safety. So in terms of safety, pag gumagamit na tayo ng mga soldering iron or mga hot air station, pag naka-on na ang ating instrument, never nating hawakan. Okay? Never natin hawakan ang mga metallic part tulad nito. Kasi ito, kapag nag-set tayo nito, umaabot ng mga, let's say, 350 degrees and above. So, yung init na yon, yung temperature na yun, makakapaso na. So, pwede ka magkaroon ng first degree burn dito hanggang third degree burn, no? Kung napatagal yung kapit nito sa iyong balat. Then likewise, ito sa ating soldering iron, meron siyang metallic part. So, ayan, ito yung metallic part niya. So, ito yung umiinit. Okay? So, never nating hawakan to. Ayan. So, pwede tayong magkaroon ng aksidente, or rather, pagka nahawakan natin to, mapapaso tayo, mapapaltos yung ating mga kamay or any part ng katawan na makaka-touch sa mainit na part na to. Okay? So pag-usapan naman natin ng kanyang mga parts. So dito sa front panel niya, makikita natin dito sa left side ang kanyang soldering temperature, at dito naman sa right side ang kanyang hot air temperature. And then dito sa lower left na knob, ito yung adjustment para sa air volume or lakas ng fan, kung gaano kalakas niya ibubuga ang hangin dito sa ating handle. And then itong right side naman siya, ginagamit natin to para ma-set either yung sa soldering iron temperature natin o sa hot air temperature natin. And then dito yung power switch ng ating soldering iron, and dito power switch ng ating hot air station. So, and then dito naman sa left side, dito natin sinasaksak ang ating sa soldering iron, and dito sa right side naman ang ating hot air handle. Okay? So, dito naman tayo. So, ito yung kanyang soldering iron. Okay, so ito natatanggal to. Ayan, alisin natin. Ayan. So, tinanggal natin. Ayan. So, ito, napapalitan natin ng tip na to. So, meron tayong mga tip replacement. Okay. So, pwede natin itong palitan. Ayan. And then, ito naman, ang tawag natin dito yung holder. No? Holder ng kanyang soldering iron. Para pagka in case natapos natin gamitin, pwede natin siyang i-rest dito. Ayan. Para ready to use niya siya anytime. Ayan. So ito naman, nakikita yung sponge na to. Ito, binabasa natin ito para magamit natin pang clean. Pagka oxidize na yung ating soldering iron tip, pwede natin gamitin to. Pero ito binabasa. Damp lang siya, pero hindi siya dripping wet. Okay, remember, damp lang siya. So ngayon natuyo na siya. Ayan, wala na siya nagdi-drip na tubig. Ayan. Okay, so ito ginagamit natin pang linis. And then dito naman, ito yung ating hot air handle. Ayan. So yung replaceable parts nito ay yung kanyang nozzle.
Ayan. Ayan. So, pag tinanggal mo yung nozzle na to, ito yung itsura niya. And then yung itsura ng sa loob niya. So, ang nozzle, depende yan kung saan mo gagamitin. Siyempre, pag maliit na parts, mas maliit na nozzle ang gagamitin mo. And then, pagka mas malaki yung surface area, kung saan ka kailangan mong initin or tanggalin na pesa, mas malaking nozzle ang gamitin mo. Or, pwede mo siyang gamitin na walang nozzle. So, una natin gagamitin tong hot air station. So, para magamit natin to, i-on natin ng kanyang power button para sa hot air station. Tapos, makakita tayo ng mga numbers dito sa hot air na kung saan natin makita temperature. Okay? On natin siya. Yan. So, at first, makakakita ka ng mga lines. Okay? Ang lines na yan, ibig sabihin naka-rest pa to. Kasi pagka tinanggal ko to, ayan, mag-i-start na siyang tumaas ang kanyang temperature depende sa setting mo. Ayan. And then, itong knob na to, ayan, ang knob na yan, dito yung airflow niya. So, pag umaabot ka ng 8, mas malakas. And then pag umaabot ka ng dito sa 1, syempre mas mahina siya. So lagay natin sa mga 6. Okay? And then kung papasinin nyo to, ayan, hot air, kanyang temperature nasa 150 degrees lang siya. No? So ibig sabihin, ito yung nare-read niya na actual temperature ng ating, ayan, tingnan ko muna siya. Ito yung nare-read na sa actual temperature na binubuga dito. Okay? So, para ma-set natin siya, yan, para ma-set natin siya, press once. Yan. Pag press once nyo, makakita kayo ng blinking. So, magbi-blink siya sa sobrang bilis. Hindi ko lang alam kung nakikita sa camera. So, kung napapansin nyo, may flashing po yan. Ayan o. Mabilis na mabilis yung flashing yan. So, to set, yan. Pag nag-flash na siya, pwede mo na siyang paikutin. Ayan. So, ayun. So, malalaman mo na nasa-set mo na siya pag nagbabago na yung number. Kasi pagka hindi nagpa-flash yan, kahit anong ikot mo dito, hindi siya magbabago. So, pindutin mo clockwise direction to increase and then counterclockwise to decrease. So, say, for example, set natin siya ng mga 400 degrees. Ayan. So, 400 degrees. Ayan. Pagka-set natin yan. So, umakit na siya ng 400 degrees. So, in few seconds, hahabol na yung temperature niya and abot na dito ng 400 degrees. So, subukan natin. Meron tayong isang soldering lead. Yan. Painitin natin. Yan. Kung nakikita nyo. Yan. Nagme-melt na siya. Yan. Tumulo. Ayan. Okay? So, pag ito, binalik natin sa rest niya, mag-cool down to. Ayan, tingnan natin. Ayan. So, makikita niya, bumababa, dahan-dahan ng kanyang temperature. Nagko-cooling down na yan. And then, until such time, na mag-set siya up to 100 degrees and then meron siyang cooling down temperature from 100 degrees and then mamamatay kusa itong ating station na to. So, pag umabot po yun ng 100 degrees, pag di siya bumababa, let's say, papasin nyo, tumataas palalo,
Ang gawin nyo lang, paikot nyo na ng konti. Yan, kasi may mga magnetic switch yan doon sa loob. Yan. Magnetic switch yan sa loob para mag-switch or mag-determine sa instrument natin na naka-rest siya. Kasi meron po siya magnet dito sa baba. At yung magnet na yon, na-activate niya yung tinatawag nating reed switch ito sa loob ng handle para to say sa instrument na naka-rest siya at kailangan niyang ibaba ang kanyang temperature. Ayan. So, let's say habang hinihintay natin bumababa ang kanyang temperature, kailangan mo gumamit ng soldering iron. So, tutin ko yung soldering iron. Ayan. So, bilis, no? So, ang minimum setup ng soldering iron nito is 200 degrees. Okay? Ayun. Pagka after 100 degrees, makikita nyo dito sa hot air temperature na siya, 100 degrees after, kung makikita nyo, pag nag-below 100 degrees na siya, kikita nyo yung tatlong lines. So, meaning, mas mababa na siya sa 100 degrees, malapit na itong mag-shutdown. Ayun, nag-shutdown na siya. So, para ma-pick natin kung alin ang siset natin, maggalaw. Pindutin natin tong button na to. Ayan. Papasinin mo, ayun, lumipat siya sa kabila. Ayan. Kung dito, hot air station, no? Dito naman, pindutin mo ulit para lumipat yung nagbiblink dito sa kabila. Ayan. I don't know kung nakikita nyo sa camera to, pero I don't think na nakikita nyo. Pero nagbiblink siya ngayon dito. It means dito na yung masiselect ko. So, para to check kung pwede na nga siyang baguhin o hindi, tataas ko yung temperature niyan. At pagka ako'y gumagamit ng soldering iron, sineset ko yan sa 350 degrees. Yan. Yan. So, 350 degrees. And then, pindutin ko ulit. Nagbiblink siya, pindutin ko ulit. Tapos, pinaikot ko ulit to, di na siya tataas. Yan. Pinaikot ko to, di na siya tataas ulit. Ibig sabihin, nagsaset na siya ng 350 degrees. So, tignan natin. Yung ating soldering iron. Ito. Yan. And then, itapat natin dito sa soldering lead. Ayan, o. So, umusok na siya. Okay? Or nag-melt na siya. And then, pagka mayroon kang mga residue sa iyong soldering iron, yan. I-wipe mo lang ulit sa cleaner niya. Yan. So, bakit 350 degrees? Kasi ito, pag masyadong mababa, nagkakaroon siya ng oxidation. And then, nahirapan din siyang maghinang ng LED, lalo na pagka nakadikit sa motherboard. Kasi kailangan mo munang painitin both yung sinosolder mo, yung pin, let's say sa pin na sinosolder mo, kailangan mo na mainit yun para mag-flow ang soldering lead sa kanya. So, rest muna natin siya. Ayan, so itin ko ulit. So, dito yung nagsiset niyan, tingnan nyo. Ayan, so to select, dito magsiset, as baba ko siya ulit sa 200 degrees. Ayan. So nakikita niya, bumababa na siya. Ayan. So dito sa aking hot air station, ang palagi kong practice dito, after ko siyang ginamit, nire-rest ko siya. Okay? Hindi ko hinahayaang i-off ko siya ng bigla. Kasi pag in-off mo siya, hindi mo siya kinu-cool down, may mga tendencies na masisira ang ating heating element. So, safe practice pa rin natin after using, i-rest po natin siya sa kanyang holder. Yan, no? Tumatas na dahan-dahan dahil nakaset tayo sa nasa 400.
Yan. Tapos yan, nagre-rest siya. Nagra-ramp down na siya. Until mamatay siya. Okay? So remember, after nyo ginamit, cool down nyo yung water station para hindi agad masira ang kanyang heating element. So, pag-usapan naman natin ngayon kung yung mga soldering techniques paggamit ng water station tsaka ng soldering iron. Yan. So, kung papansinin nyo dito sa upper right corner nyo, ako nasa yung daliri ko, makikita nyo dyan yung nakaset na ako ng soldering iron, naka-preheat na ako ng 350 degrees. Okay? So, before we proceed, safety first. Palagi tayong gumamit ng safety goggles pagka nagsasolder tayo, tsaka ng mask. The reason is, pwede ka magkaroon ng lead splatter kung tinatawag. So, pwede tumalsik yung lead dyan at matalamsikan ng iyong mata. So, pwede mong ika-injury yun. And then, pagka gumagamit tayo ng mask, pinoprotektahan natin ang ating sarili against yung fumes, yung lead fumes. Kasi yung lead fumes na yan, toxic po yan pagka na-inhale natin. Okay? So, for beginners, I suggest na bago ka gumamit or mag-solder dito sa mga motherboard, kung beginner ka pa lang, practice muna sa mga wires natin. And then pagka okay na yung pagsasolder nyo sa mga wire, pwede na kayo mag-proceed sa motherboard. Because soldering nito, it may takes time din, ano? And lots of practice talaga para maging efficient kayo sa soldering. Okay? So, to start, yung procedure nito is tatapat natin ang ating soldering iron sa ating wire. Yan. Tapos pagtapat natin ang soldering iron sa wire natin, kung saan tayo lalagay ng solder, yung junction niya ng kung saan nakadikit ang soldering iron natin tsaka yung wire, doon natin lalagyan ng lead. Yan. Tapos hayaan natin mag-flow. Yan. Okay? So, in an event na medyo mahirap mag-flow ang ating soldering lead sa ating soldering kung saan natin parts na sinasolder, I suggest gumamit tayo ng soldering flux. Yan. So, marami rin naman ito nabibili online. Ang use nito is mapapadali mag-flow. Yan. So, viscous siya. Parang siyang petroleum jelly, pero pagka nainitan, natutuyo. Pero mausok, no? Yun ang iniwasan natin ma-inhale. Yung ginagawa nito, it helps yung mag-flow na maayos ang soldering lead sa part na ating sinosolder. Okay? So, try natin pagdikitin yung dalawang wire na to. Yan. So, lagyan ko siya ng both of them. Lalagyan ko ng soldering lead. Yan. And then, yan ako mag-flow. Yan. Malusaw yung soldering lead sa kanila. And then yun, nagdikit na siya. Okay? So, ito yung magandang way din. Instead of twisting around the wires, no? Para ma-practice nyo yung soldering techniques. And then, every now and then, pag nagkakaroon ka ng dumi or residue sa sa soldering tip mo, ito gamit tayo ng soldering tip cleaner. Yan, yung pinakita ko sa inyo kanina. So, damp lang siya, di siya wet. Yan. So, nasa magandang temperature pa rin tayo. Napapasin mo yung ating soldering iron ano pa rin siya. If it's too hot or too cold, pwede ka magkaroon ng oxidation dyan, lalo na sakto cold siya, no? Mangingitim yan. So, kung nangingitim yan, ang hirap ipa-flow ang soldering lead dito sa ating soldering tip. Okay? Ayan. So, isa yan ng mga techniques. And then, let's say, gusto mo na magpalit ng pesa sa isang motherboard.
try muna tayo ng maliit na parts. Let's say itong capacitor na to. Ayan. So yung capacitor na to, itong capacitor na maliit. Ayan. Try nating i-solder or desolder siya. So much better, lagyan ko ng konting flux. Ayun. And then may tinatawag pala tayo ng retaining. No, yung retaining, yung nilalagyan mo muna ng soldering lead ang kanyang mga terminals. Yan. Dito sa kabila. And dito sa other side. So kung meron kang dalawang soldering iron, matatanggal mo to na maayos. Yan. Kasi yung isa dito, tapos yung isa sa kabila. So kung ginamitan mo na yung soldering iron na dalawa, maalis mo na siya na mas mabilis pa. Yan. So ganyan na pagsasolder. Yan. Solder mo na siya, hinihinang. Ito ginagawa natin to pag nakakita ka ng mga corroded parts. Okay, kunyari nag-green siya, tapos nagbo-black na siya, and then pagtapos mo siyang nilinis, you've decided na parang, or rather parang wala siyang contact or good contact. To make it have a good contact again sa motherboard, resolder natin siya. Ayan. Then try natin dito sa mas malaking component. Yan, isa yung 8-pin na chip. No? So lalagyan ko siya ng flux. Yan. So tingnan nyo. Re-retain ko muna siya. Retaining. Yan. So ng paa. Lalagyan ko ng soldering lead. Yan. So it doesn't matter kahit na magdikit-dikit yan kasi tatanggalin naman natin siya. Okay? Then sa other side. So yung purpose ng retaining sa ating motherboard is since yung motherboard natin may tinatawag na non-leaded yung ginagamit nila, so mas pataas ang temperature na kailangan para natin siya ma-desolder. And then it may takes time din, no? May takes longer pagka nagde-desolder na tayo. Unlike pagka nag-retain na tayo. So for starters, I suggest na mag-retain muna tayo ng ating mga chips. Yan. So after retaining, gamit tayo ng hotter station. So hotter station ko, isa-set ko siya ng nakaset na siya ng 450 degrees. Nasa maximum air ako. So yung hangin, no? Yung hangin pala nagiging factor din yan kung pag nagde-desolder tayo using hotter station, ano? Kasi kung masyadong malapit at masyadong maliit ang iyong component, may possibility na lumipad siya, so hindi mo na makita kasi sa sobrang hangin o sobrang lakas ng hangin natin. So ito, so hintayin muna natin siyang uminit. Yeah, so try natin dito sa ating soldering lead. Nakakatunaw na siya. Yan, so okay na. So tignan nyo, nakaset ako sa 450 degrees. Then try natin alisin to. So ito yung ni-retain natin, no? Ayan, pakita ko ulit sa inyo. Yung mga blob of soldering lead na siya. Hinaluan na natin ng leaded yung non-leaded. So tatanggalin natin siya. So pagtanggal niyan, pinapayikot mo lang yan sa component. Huwag mong itutok. Kasi pagka tinutok mo yan, ang tendency niyan, sisira or masusunog siya, no?
Ayun, no? Tanggal na natin siya. Ayan. So may naiwan pa. Mga solder leads, no? So try natin. So, nakaset pa rin tayo sa ano. So yung maximum natin ang hangin. Set pa rin natin siya. Mag-try tayo naman ng component na hindi natin nire-retin. Okay, so ito. Lagyan natin ang soldering flux. Yan. So ito, na-retin natin. Ito. Yan. Ayaw pa rin niya. Ayaw papasin niya, makunat. So pagka, yun, natanggal na. So napansin nyo, kung mapapansin nyo sa kanila, it takes less time na desolder natin itong na-retin ng soldering iron, or rather ng soldering lead, kumpara dito sa hindi natin na-retin. Okay? So let's say nagpalit ka na ng components at ibabalik mo na siya. So what to do? Bago mo siya ibalik, syempre linisin muna natin siya using cleaning solution like lacquer thinner or mga cleaning water, no? Pero ang maganda dyan, after mo nilinis is, ito pe-present ko sa inyo, tinatawag nating soldering braid, desoldering braid or desoldering wick. Ang ginagawa nito is sinasak niya yung mga natitirang solder dito para malinis natin in preparation with pag maglalagay na tayo ng bagong components. Ito, yan, linisin natin yung 2 parts, no? So gamit tayo ng soldering iron. So style ko dito, nilalagyan ko rin ito ng konting soldering flux para mag-flow siya na mas maayos. Yan, and then i-press natin siya. Press nyo lang siya sa part kung saan kayo nagdi-desolder or nadidinis. So pag dumikit siya, huwag nyong pilitin, okay? Kasi pwede ka makalift ng pads dyan, yan. So pagka nakita nyo tak na siya ng konti, tapos bawas, no? Linisin nyo lang siya. Yan, so tanggalin natin tong malaking part. Yung part na yan para hindi siya masyado magdikit sa ating soldering wick. So lagyan natin ng soldering flux. Ayan. So ang linis. Ayan. Kung napapansin nyo na dumidikit ang aking soldering iron, ayan, no? Hindi siya nag-slide na maayos. So meaning pag ganyan, mabilis mag-dissipate ang yung heat, no? Kasi ito nakaka-dissipate ng heat sa soldering iron natin, tapos plus pa yung board. So the best thing to do in these cases is reset natin ng ating soldering iron. Try natin ng 400 degrees. Yan, so 400 degrees sa soldering iron. Hintayin natin hintayin natin siyang hintayin natin siya uminit up to 400 degrees. Yan, papasinin nyo guys, ito sample motherboard ko lang to, so doesn't matter kung masira siya o hindi, pero kung motherboard na yung client na yung inaano nyo, it's much better na di kayo magkakaroon ng dikit-dikit. So what to do yan, titaas natin yung ating temperature, tapos lalagyan ulit natin ng soldering
Yan. Yan, no? So, mas mataas na yung temperature na, mas nag-slide na siya na mas maayos. Yan. Yan. Okay? So, linisin natin dito sa taas. Dapat to nag-slide lang siya, no? Huwag niyong pilitin. Pag ayaw niya, huwag pilitin. Yan. So, ingat din kayo guys pagka naglilinis kayo ng mga motherboard na ganito. Hindi soldering wick kasi baka masira niyo yung mga solder pads naman. Okay? Yan, kailangan nyo lang mag-flow na maayos. Yun. So after nyan, linisin na lang natin siya. No? Meron ng cotton dito. So tanggalin ko yung mga residue. Yan. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi siya perfect pero wala na yung mga solder nya. So babalik ko na siya. Okay, babalik na natin. Pagka babalik na natin, re-return ko ulit siya. So slightly na papatong ko lang siya ng papatungan ko lang na siya konting LED. Ayan. Yan, so pababaunan ko ng LED ang aking soldering iron. Ito yung soldering iron, no? Ito yung mga ano. So may solder niya siya. Ayan. Soldering flux yan para mag-flow na maayos. Then yung other side. Yan. So iwasan nyo. Pag pinadaanan nyo yan, pagka maganda yung flow ng solder nyo o ng solder flux nyo, yan, mag-flow na maayos yan. Okay? So pakita ko ulit sa inyo. Yan. Okay? So babalik na natin siya. Ito, doon. So ito ulit ako sa aking solder station. Tingnan ko siya kung ito guys, kaya ako ginagawa to para lang makita nyo na nakakalusaw na siya. Okay? Pero pagka nasanay na kayong gumagamit niyan, hindi na kailangan na i-test yan, no? Kasi matatansyan din yung init niya. So balik natin ng isang component. Yan. So pagka nagbabalik ka ng component, dapat proper orientation. Maganda bago mo siya alisin, picturean mo muna para pagbalik mo or maglilipat ka na maglalagay ka ng bagong components, mas perfect na yung yung orientation niya, no? So ginagawa ko dito, yan, so pinipreheat ko muna ng konti yung board, to prepare yung board. Yan. Tapos kung nakikita ko nagpo-flow na siya, saka ko na siya papatong. Yun. Then reposition. Yan. Okay. Kung na-preheat na yung sa kabila, habang pinipreheat ko to, na-preheat na yung sa kabila. So papatong ko lang to. Then reposition mo na maayos. And hold
Release yan. Okay. So, tingnan natin kung ano itsura niya. Ayan. So, let's say may nakikita kayong mga imperfect joints dyan. Ang gagawin nyo lang dyan is lagyan nyo ulit ng soldering flux. Nakikita nyo kasi dapat wala yung cold soldering flux. Kasi may napapansin kayong mga imperfect joints. So, meron pa tong konting soldering flux, soldering lead. Yan. So, isa-isahin mo yung mga paa. Yan. Tapos, para mag-flow na maayos. Right. Yan. Okay. Yan. So, sa mga motherboard, it differs also kung mabilis mo matatanggal yung component o hindi. Kasi may mga motherboard na may tinatawag nilang makunat, no? Pag narinig niya, makunat tanggalin, ibig sabihin mahirap tanggalin. So, hanap pa tayo ng ibang components. Itong component na to, tanggalin natin. So, i-hit ko muna yung aking soldering station, yung hotter station ko. Ayan. So, wala yung soldering flux. Ayan. Medyo matagal nga lang tinatanggal pag walang soldering flux. Ayan, makunat na siya. So be careful, no? Ayaw pa rin niya. So dapat in a smaller period of time natatanggal nila yung components. So makunat na. So, ang gagawin natin yan is re-retin natin siya. Lagyan natin ng soldering flux. Yan. So, try muna natin lagyan ng soldering flux. Then, try natin ulit. So, yan. Yun. So, natutunaw pa rin, no? Makunat talaga. Napapansin yung ganyan, guys, no? Kung napapansin yung para makunat talaga, ang hirap tanggalin, gamit tayo ng soldering lead. I-retin natin siya. Try natin retin. Papaunan natin ang soldering lead to
kabilang ano, kabilang terminals. Yan. Try ulit natin yung hot air. So the same component, no? So first attempt, walang flux. Second attempt, merong flux, kunat pa rin. So third attempt natin, so ito pa rin yung component. Third attempt natin is meron na siyang flux, meron ng na-retain na natin siya. So try natin. Ayun. See? So yun ang big difference. Pampasin nyo. Okay? So that's the big difference. Yan, let's say. Yan. Public nyo ulit. Di nyo gagamitin ng soldering iron. Siyempre. Linisin muna natin siya. Ay, ng hotter station. So, linisin muna natin siya. Yan. So, tapos, pag nalinis na natin siya, gusto mo nang ibalik. Pwede natin gawin dito is yung isang terminal niya, lagyan natin ng soldering lead. Ang terminal lang tapos yung isa kasi naka-flat na yan yan. Ang terminal niya, lalagyan natin ng soldering lead, tapos papatok muna natin ito sa isang terminal niya. So isang terminal muna so solder natin sa kanya. So make sure na flat yung pagkalinis natin, okay? Yan, so tutulak mo siya ng konti. Yun. So isang terminal niya, na-solder na natin, and then isang kabila, so solder natin din siya without using hotter station. Yan. So malalaman mo kung na-solder na both side is pagka solder mo dito sa kabila, tinutulak mo kasi dito malambot na, no? So di mo matulak papunta dito, and then solder mo sa kabila, di mo matutulak papunta doon. Yan. Then yung mga excess, alisin mo lang. Yan. Yun. So makita nyo ngayon yung mga different scenarios pag nagsosolder tayo ng mga components sa motherboard, kung ano yung advantages using soldering iron alone, and then yung anong advantages ng using hot air station alone, and yung ano yung advantage ng using both method, no? Yung pagre-retain mo and then gagamit ka ng hot air station, right? So sa nozzle natin, itong mga maliliit, you can use smaller nozzles dito. Yan, yung mga maliliit na components. And then, let's say, papalit ka na ng mga malalaking components like itong coil na to. Then, yung mga IC na maraming paa. So, it's much better na mas malaki yung nozzle na gagamitin mo. Ngayon naman, de-demonstrate ko sa inyo paano gamitin ng dalawang soldering iron para magtanggal ng components. So, meron akong isang soldering iron pa dito. So, variable din siya. Meaning, pwede ko siyang i-set ng temperature. Yan. So, ako mas prefer ko yung mga variable na ganito. Since na-adjust ko yung temperature nila, comparable dun sa mga fixed, no? Fixed temperature. Ayan. So makikita niyo sa aking
dito sa upper right corner dito. Makikita nyo pa rin dyan yung ating isang soldering iron na nakaset sa 400 degrees. And then ito yung isang soldering iron na rin na to. So, paano naman magtanggal ng components pag gamit ng dalawang soldering iron? Let's say, wala ka pang solder station at soldering iron lang meron ka. The best thing to do is, example natin ulit to. Itong MOSFET na to. So ang ginagawa ko dyan is first, tulad na nasabi ko, pabaunin ko muna yan ng soldering lead. Yan. So both side. So may baon na siya. Yan. Ayan, no? Papansin nyo. Meron sa taas, meron sa baba. Okay? So, huwag nyo kalimutan palagi nalalagyan siya ng soldering flux. Okay? Para mag-flow na maayos. Ngayon, para magawa ko siya, dito sa taas, lalagyan ako ng soldering iron. Saka sa baba, so dalawang soldering iron. So, yung proper positioning nito, it's either ipupush ko siya pababa or pupush ko siya palabas. Okay? Outwards or downwards or in any direction na wala siyang tatama ang ibang components. Kasi pagka may tinamaan siyang ibang components, madadamay yun, di mo na mahirapan ka na makita, lalo na itong mga components na to. Yan, kung nakikita nyo, malilit na components yan. Imagine niyo sumama yan sa solder blob nyo dito, yung lead blob. Ano mangyayari? Okay? So, mahirapan kayong maghanap yan. So, ito yung ating soldering iron na isa. So, ito, ang plano ko dito is to push outward, no? Palabas. Di direction niya papunta doon. Kasi mas safest way ko yon. So, try ko. Maghinang dito sa baba, tapos sa, yan. Ayun, no? Yan. Papansin nyo, napakadali, mas madali siyang gawin comparable dun sa paggamit ng solder station. The thing is, unang-una ito, na-solder na natin to kanina. Okay? Yan, tatanggalin ko lang yung niya. Yan, tapos pabalik ko. So, same method naman, pagka binabalik mo siya, or similar method doon sa paano natin binabalik kanina, pwede mo siyang isolder sa taas. Taas muna. Yan. Solder ko muna siya sa taas. Tapos po-position ko siya dito sa paa niya sa baba. Malon. Yan. Gamit tayong dalawang soldering iron. Po-position ko siya. Yun. Yan. So, tapos ninisin mo to make sure na wala kang joint or wala kang bridge. Okay? So, hanap pa tayo ng iba. Ito, hindi ko pa nagagalaw to. So, yan. Pa siya nagalaw. So, practice natin. Okay? So, lagyan ko siya ng soldering flux. Yan. And then, pabaunan ko siya ng aking soldering lead. Yan. Pabaunan ko siya ng soldering lead. Taas. Yun.
baba. Pasensya na po kayo sa mga taong kay mga asong tumatahol. Yan. Then try natin gumamit ng soldering iron. Baba tsaka sa taas. Yan, medyo makunat siya ng konti pero mas mabilis siyang matanggal. Yan. Okay, kita nyo? Mas mabilis siya ng matanggal kumpara dun sa ginagamitan na natin siya ng hot air station. So balik natin to. Mamaya na natin linisin yan, no? Then hanap pa tayo. Ito. Yung makunat na klase ng ano, tulad nito. Makunat na capacitor. So soldering flux both side. Okay. Soldering lead. Soldering lead sa kabila. Yan. Tapos yan. So ito safest way ito papunta sa taas. So yan. Yan, no? Instant. Tanggal agad. Okay? So yan ang advantage na paggamit ng dalawang soldering iron. So try natin ibalik using dalawang soldering iron. Yan. Yun. So yung kanina napapansin natin makunat, no? Yan. Yan. Okay? So ganun yung advantage nila. So ako by practice, by far, mas prefer ko gumagamit na dalawang soldering iron and then comparable do sa isang hot air station lang, kasi yung advantage na soldering iron ganun nga, pero pagka malilit na components na, mas prefer ko pa rin ang soldering or yung hot air station kasi masyado na siya maliit, baka sumama or lalo na yung mga components na to na dikit-dikit na. Ayan, so medyo mahirapan ka ng mag-determine kung saan mo siya i-move, no? So the trick here is re-retain ko lang siya and then gamitan ko ng hot air. Okay, so yun ang yung mga pinakita ko sa inyo, yung mga iba't ibang klaseng techniques sa paggamit ng soldering iron tsaka ng hot air. Pero marami pa rin kayong techniques na madi-discover sa sarili nyo. Pagka ginagawa nyo yan, pwede yung gamitin din ng combination. Pwede yung gamitin ng combination ng hot air tsaka ng soldering iron. Okay? So, try natin yung combination, hot air plus soldering iron. Ito, sa isang capacitor naman. Yan. So, i-retain ko siya. Ayaw niya sumipsip or rather ayaw niya tumanggap ng lead. Subukan ko itong isang soldering iron ko. Para makunat na rin to. Ayun, sa kabila. Yun. And then try natin yung combination. Okay, so kunin ko ulit yung soldering iron na isa, kunin ko lang yung soldering lead. Yan. Yan ang soldering flux. Yan, so yan natin ang ating soldering iron plus hot air station combination. So on ko yung hot air ko.
So, preheat ko muna siya ng kaunti until such time na pwede na siyang mag-desolder. Yan, nakikita niyo tumataas na siya, 300, 400 hanggang maging 450 degrees. Yan, ingat kayo kasi pagka ito natagalan yung tutok nyo sa isang motherboard, pwede yung lumobo. At pag lumobo yan, may possibility na mag-shorted lalo ang iyong motherboard. So try ko, ayan. So okay na siya. Try natin ang combination. So combination ng hot air plus soldering iron. So preheat. Yun. So bilis na siya manaalis, ano? Bilis lang. So yun ang advantage. So kung ano man ang methodologies na gagamitin nyo, nasa sa inyo na yon kung saan kayo or kung ano yung methods na mas nagagamay nyo. Okay? Kasi pwedeng method na to ay naging gamay ko na hindi naman magiging gamay nyo, so nonsense din. So much better kung ano yung magiging gamay nyo na methods or yung kabisado, makakabisado nyo methods, yun yung i-apply nyo during repairs. Okay?